Alright, magandang buhay po sa ating lahat. So, ang pag-uusapan natin po ngayon is the fire suppression pa rin po. Ang fire suppression, okay, katulad ng nabanggit ko the last time, is malaki yung porsyento niya doon sa inyong examination sa nalalapit yung fire officer examination. So, meron kasi yung parts. Okay, una dyan yung pag-uusapan natin yung proper ventilation. Tapos, sunod yun is yung salvage. Okay, sige. Without further ado, syempre, umpisahan na natin para marami tayong mga ideas, learning na makukuha sa ating pag-aaral. Okay? So, ngayon, i-continue natin to. Yan. Practices of ventilation. Okay. So, ano ba ang ibig sabihin ng ventilation? Okay. Sorry. Ano ba, ito, ano bang ventilation? Ang ventilation, ito yung ah, pagpapalabas ng usok. Okay, that is the ventilation. Okay. So, ang purpose niyan is para bawasan yung mga yung usok sa loob ng isang confined area. Okay? Kaya nga sabi niya, define as the plan, methodological, and systematic removal of pressure, heat, smoke gases, in some cases, even flee from enclosed area, and it is carefully planned release of the product and combustion from a confined area or structure. Okay? So, ilalabas natin yung usok, init, at saka yung nakakalasong hangin. Okay? Sa isang nasusunog na lugar. Halimbawa, 'di ba? Magbigay tayo ng example. Kapag ka may nasunog sa loob ng bahay at puro makapal na usok yung nasa loob, syempre yung mga taong pumapasok doon sa nasusunog na area or na-trap doon sa loob ng area yon, mahihirapan silang makakita, lalong-lalo na yung bombero. Okay? Kung nasaan mismo yung apoy o kung may taong naipit pa. Kaya, gumagawa sila ng ventilation. Okay. So, pwede silang magbukas ng bubong, bintana, or gumamit ng electric fan para mailabas yung usok at mainit na hangin. Okay, anong importance nito? Sabi niya, it increases the visibility or visibility na, hindi visibility. Okay, for quicker location of the set of the fire. Okay, kapag kasi nabawasan ng usok, of course, mas madaling makikita ng mobero kung nasaan ang apoy at kung may tao pang kailangan iligtas sa loob. Kasi minsan, hindi apoy yung unang pumapatay sa sunog, kundi yung mismong kapal ng usok. Next, okay, it decreases the danger to trap occupants by channeling away hot, toxic, or excessive heat. Okay, katulad ng nabanggit dyan, sabi niya may mga usok kasing nakakalason. Okay, tulad ng carbon monoxide. Kahit hindi ka matamaan ng apoy, pwede ka naman mawalan ng malay dahil dun sa usok. Kapag ka nailabas agad yung usok at init, mas may chance na makaligtas yung mga trap na occupants or mga tao sa loob. Next, okay. Facilities. The entry of cooler air for the welfare of firefighters and improve life safety for rescue and other firefighting operation. Okay. So dito, tinutulungan yung ating mga bombero. Kapag ka sobrang init sa loob, mabilis mapagod o malagay sa peligro ang ating mga firefighters. So, ang ventilation, nagpapasok din yan ng mga lamig or mas malamig na hangin. Kaya mas nakakagalaw sila sa loob at mas maayos silang nagre-rescue or nag-aapula ng apoy. Sa madaling salita, mga dear learners, okay, ang ventilation po, ito po yung pagkokontrol ng paglalabas ng usok, init, at saka yung toxic na hangin or nakakalasong hangin sa loob ng isang confined area or nasusunog na lugar. At the same time, para mas ligtas, mas malinaw, at mas mabilis mag-rescue ang ating firefighters. Sana po na-gets po natin yon. Una natin na pag-usapan is yung ventilation. Okay? Nakuha una natin yan. Sana nakuha natin yan, ha? Okay? So, next natin is the benefits. Okay? Mga dear learners, sabi niya, ano ba ang benefits daw ng ventilation? Una, release combustion. Okay? Ang ibig sabihin po ng release combustion product,
Okay, nailalabas ito yung mga product ng pagkasunog, tulad ng usok, toxic gases, init at singaw. It is very important, okay, ito, kasi habang tumatagal sa loob ang usok at init, lalong nagiging delikado sa tao at sa mga bumbero. Next, reduce the entry of danger. Okay. Kapag kasi maayos yung ventilation natin mga dear learners, nababawasan yung peligro ng mga firefighters. Kasi kung puno ng init at usok ang isang lugar, pwedeng mawalan ng visibility or mahihirapang huminga kahit naka-protective gear ang ating mga firefighters. Okay? Pangatlo, assist in fire spread control. Okay? Nakakatulong yan para makontrol yung pagkalat ng apoy. Dahil kapag nailabas ang init at usok sa tamang paraan, mas hindi madaling lumaki or kumalat ang sunog sa ibang parte ng ating building or nasusunog na building. Okay. Number 4, assist in rescue operation. Okay, mas napapadali kasi yung pagre-rescue ng mga trap victims. Kapag malinaw ang paligid at nabawasan na ang usok, mas mabilis mahanap at maligtas yung mga tao sa loob na nasusunog na lugar. Okay? Next, assist the fire in fire attack and extinguishment. Okay? Mas nagiging effective yung pag-aapula kasi ng apoy kapag kita ng bumbero kung saan mismo yung natutupok na apoy or kung nasaan yung location ng ating apoy. Okay? Mas mabilis nilang napapatay na apula. Okay? Property conservation. Okay, sa property conservation kasi mga dear learners, dito nakakatulong kasi mabawasan ng mga damage sa ating mga ari-arian. Hindi lang kasi apoy ang